What is up, fellow bench warmers? Welcome to another draft episode of Fantasy Bench Warmers. My name is JJT. We have a guest today, Pat Mamba, Pat Larocco. Pat, kumusta? Good evening, JJT. Salamat. Salamat dito. Okay, kwentuhan tayo ng konti. Share ko lang yung draft. Okay, so this draft, si Pat will help me with konting kwentuhan, konting analysis. I'm picking first, so nakapag-pick na ako. Obviously, Jokic yung pinik ko kasi yun lang yung chance ko makapick ng Jokic. Parang wala nang ibang chance. So, Kala ko Jokic gugulatin mo yung mundo, JJT. hindi, hindi pwede. Actually, minsan okay din, but minsan kasi it can skew yung yung draft process like parang ang hirap to go against. Ang okay naman, I have had second picks na, so meron na akong sa second pick I vary it, like nag-Wemby, tapos may isa sa Roto, Shea. So ikaw ba, clear Jokic first pick sa'yo? Oo, kaya lang hindi pa ako sinuswerte this year. Ang highest ko ata, number 6 pa lang. Okay. So at number 6, So, dito, Cade ang na-pick. Pero yun na yun eh. Number 6 onwards, ang daming options available na depending on the type of risk that you want to take. Pero yung safer pick siguro sina Cade, si Anthony Edwards, and then if you want to go riskier, mga Anthony Davis. Ito, Sabonis. What do you think of Sabonis going 9? grabe ang aga. Pero, feeling ko baka may combo yan eh. Usually, yung mga may bunot, may combo yan eh. May Baka draft ka na magdo-double ba? big yan. Nakapag-draft ka na ba? In any league? Kay Boss Joey, sa liga namin ni Boss Okay. Joey, tsaka with some other friends. Pero yung next level, hindi pa. Okay. Pero kasi Kaya yung bilib ako Sabonis, sa'yo kanina. Streaming tapos drafting. Grabe. ano yun? Streaming sabay drafting. Parang wala lang eh. Hindi, medyo mahirap pero Parang- kaya naman. Kaya naman. Sorry, going back sa bonus ka mo. Yeah, yung Sabonis kasi parang walang other choice kasi. Hirap yung mga managers to look for. Actually, mahirap talaga yung lower part of 14-team draft. Parang Although feeling ko decline kasi siya di ba? yeah, pero wala ring other options. Parang ang hirap to pick Kaya other kita mo, options. wala pang sumunod. Wala pang sumunod na pick. Oo, kasi ang hirap eh. Like, the usual dito, sina Harden, di ba? Sina Steph, sina KD, which pinag-usapan namin ni Komish. They're early, they're older na. Ayan na. Baka naglag lang. Bumilis. Trey, Cat, yan. Actually, I take Cat over Sabonis. I'll take Trey over Sabonis. Yung Booker, maybe they're a little close depending on anong combo yung gusto mong gawin. Actually, I was about to say, nung inali sa bonus kanina, baka matampering lang eh. Pero Towns naman yung... Hindi, wala naman nakakarinig eh. Recorded lang. Okay lang to. Okay. Good. Towns din. So, you can throw out your suggestions kasi hindi naman nila maririnig. After the fact na nila maririnig to. Drink ko to. Pero mag-aaga nga yung... Okay din ako with Booker. Pero feeling ko, the usual picks, Harden yan karaniwan. Or Towns kung nagkapalit. Yeah. Yung Steph and KD. Actually, yung KD parang ang hirap na nga ring sumugal eh. Given the age. Pero kinabas Joey nag-ano ko eh. Nag-KD. Towns was KD. After as the 6th pick. Oo. Hindi, parang ano yun, iba?
Asan ba ako? 13 ata ako, pero 16 team league kami. Pero So, 13 yung Towns. Grabe, solid na yun. 13 ba or 11? Baka nagtutuloy ako. Hindi ko na maalala. Yeah, pero 11, 13 I 16 think deep for, yun. for Towns, Oo medyo nga eh. mababa. Ayun, mas nauna nilang kinuha yan. Yung mga ganyan din siguro. Trey, Booker, of course, diba? Yun naman usual Harden. Wait, nag-lag yata yung Yahoo ko. Curry. Hindi na nag-move yung time eh. Baka ako na pala eh, no? Hindi ko pa alam eh. Okay, muntik na. Okay, ni-reset natin dahil nag-lag yung Yahoo for some reason. Okay, ano magandang pairing for Jokic? Is there a wrong player to Oo pick? nga eh. Meron bang maling player to pick? Parang, ilang teams to, JJT? 14. Afford. Oo nga pala. Ang tinitignan ko dito could be Giddy. Dahil wala pa akong Giddy. Actually, minsan sa dami ng leagues, pinipili ko na lang minsan yung player na wala ako. Sige nga, subukan nga natin itong diba? Kaya nagsa-slide yan si Jalen Williams, diba? Oo, kasi from injury tapos OKC baka mag-load manage. Oo nga. Pili ko din nakaabot sa dyan si Amin. Oo nga baka hindi umabot. Wala pa akong Amin eh. Feeling ko kasi too high eh. Ako madami. Although feeling ko rich yung iba, pero hindi naman eh. I mean, second round? Second round? Second round naman, second round. I mean, okay sa'yo second round. I feel like it's too early eh. Hindi naaabot eh. So feeling ko lang, yeah, yun nga yung medyo high risk. Ano? Paano ba? Oo, feeling ko pwede i-roll. Nakuha pa yung Giddy. Ang aga din, di ba? O kasi nga hindi na babalik eh. Di ba? Parang yan lang yun eh. Feeling ko Giddy and Amen. Hindi ba maaga rin kay Giddy? Yung second round. Hindi na rin naabot siguro dito si Amen. I'll be surprised kung diba? umabot pa siya sa akin. I might go see. Ayan, wala so ngayon, na. Problemado na ako. So, I might go Lamelo na lang. Wala eh. I don't like the other options. I might go Lamelo and then... Medyo na-relieve ako dyan kasi pumupulot din ako ng Lamelo. Kahit pasok, ilang beses na pinasal yan. Ito, Lebron. Problema rin. Tandaan na kasi si Lebron eh. And maybe si Bam. Ang problem ko ba scoring. Para lang makakuha ko yung assist and rebounds. Kahit support na. Actually, itong pero nakalagay, next... Ikaw na nakalagay. Ako na nga. Inaano ko lang. Dinidelay ko lang kasi back-to-back picks naman. So parang baka lang biglang magbago yung isip ko. Yeah, wala pa naman akong Adebayo. So I can take that. Grabe, sarap po Jokic Lamelo. Okay, tingnan natin. Sabi ko nga, yun ang sarap sa Jokic eh. Oo, yung Jokic, ang ano na lang, siguro some scoring. Pero Lamelo naman may scoring eh. So, later on, masusupport naman. Yun talaga yung okay. Sabi ko nga, how can you go wrong with Jokic na
na start eh. Yun talaga yung biggest advantage ni Jokic eh. Unlike Kahit mga hindi Wemby, mag-number 1 eh. Kahit hindi siya mag-produce ng number 1 overall fantasy. Basta yung stat set na yun, tapos yung parang comfort na somehow games played rin. Tapos kailangan talaga ng Denver para makaposisyon sa West. Parang can't go wrong talaga. oh. Also, it's easy to Pero ikaw, clear, Wemby ka talaga too. O may SGA ka na rin minsan. nag-SGA na rin ako one time. Just to, kasi ano parang tinry ko lang. Try ko Wemby build, how it works, and then try ko SGA build. Paano mag-work yung SGA build. I think a little easier si Wemby to build around than SGA. Ang hirap kasi kay SGA, kailangan pa agad scoring. So pag naubusan ka, medyo mahirapan ka. Okay, magandang insight yan ha. Ako kasi baliktad. Mas sanay akong mag-small ball. So parang last year FBW, Wemby ako. Although option yan, naubos yung pera. Naubos yung pera kay Wemby. Pero you did well for first timer. Kung hindi lang na-injure si DeJounte, I think solid yung team mo eh. Isa pa yun, isang mali pa yun. Yun yung second highest payroll din eh. Mainit pero ako nung first. Hindi mo naman masabi yun eh. Ay hindi, pero nung nakita ko na yung galawan, parang, ang mahal pala ng bili ko kay DeJounte. Hindi. Actually, yung Jokic Wemby, yung talaga nag-set ng tone nung start eh. So doon ko nakita yung mga doon nakita yung hindi pa naka-auction talaga. Kasi ako talaga hindi. Walang practice. Yung yung pep talk mo sa akin noon. Yun na yung binaon ko doon eh. Parang, ganito yan lang. Yun na yun. Yung nakakuha nung Jokic, which was si Ruben, first time din niya eh. So, talagang gigil siya to get Jokic kasi first time eh. Saka yun lang yung chance eh. Ako naman nun, paano ba? Hindi nung una, meron akong mali yung battle plan ko nun. Actually, parang pagkakuha ko nung hindi agad nag-Wemby eh, di ba? After Jokic, hindi agad nag-Wemby yung na parang na-nominate eh. So, kaya parang gumastos pa ako ng iba eh. Tapos parang, I think, nakuha ko na ng mahal yung DeJounte. Tapos, parang shit, wala pa akong star ah. Sige na nga, tapon na dito kay Wemby, tapos mahala na. Hindi, pero okay. I mean, yung... Kaya maganda year 2. In fairness, maayos yung draft mo nun, considering na first time. Doon sa mga nag-draft naman last year sa invitation, we're talking about, for those watching, we're talking about Invitational League. It's an auction draft kasi. Okay lang. It's an auction draft. So it was the first time done na auction last year. And some of the managers, like si Pat, si Ruben, si Joel, it's their first time to do auction. So pinag-uusapan namin how it went. Like going all out on Wemby, like si Pat went all out on Wemby, and si Ruben went all out on Jokic. So ang maganda kasi doon sa auctions that even if you're not first, may chance ka to get. So maintindihan ko those managers like si Pat or si Ruben, parang wala pa silang Jokic, wala pa silang Wemby, ito na yung chance ko makuha yung player na yun na hindi ko kailangan ng swerte. Pero ngayon, second year, so we'll see kung anong kalabasan. So ngayon, mas may experience na yung mga managers. So they'll be more, siguro either conservative or tingnan natin, baka-aggressive pa din. Kasi the gap of the first pick, like Jokic, malayo eh, from the other first rounders. Totoo. So medyo talagang malaking advantage. Ha? Pang ilang Jokic mo na to? Dyson, no? Hindi, once pa lang, first pa lang. Ikaw, anong feel mo dyan? Anong feel mo dyan sa Dyson? Ako kasi, Dyson believer din ako. Pero, from what I'm hearing dun sa iba,
Parang kinda too early daw usually. Wala pa akong Dyson eh, pero Sa'yo? yeah, I think 37 too early. Actually 37 too early, pero actually kung Pwede na. titignan mo kasi yung 37 dun sa Pwede na. range na yun. Pwede na. Pwede na pala. Dun sa range na yun, parang Yeah. wala Okay na. exciting eh. Oo. Kasi sabi nagkamali ako ng tingin. Akala ko first and second round, third round. Hindi, third round na, 37. I still feel too early. Kasi, ano ba, with the depth ng Atlanta, parang, Ayun no. anong Or yung ano makukuha lang, natin? feeling ko yung common mindset na cover ko na yung steals para mamaya wala na masyadong iniisip. Kasi yun lang talaga, one man team sa steals eh. Pero ayan tama ka nga. Over Trey Murphy, over sino pa yung inunahan? Over Miles. Kahit ako, hindi over Miles eh. I'll probably pick yun Miles nga. over. I'll pick Dyson over Zubac. Sure yun. Ayan. Isa Pero pang medyo maybe mataas not, daw, pero wala eh. hindi rin over Wagner. Siguro. Yun yung akin hindi over Wagner. Pero let's see. Internal joke nga kami dati, parang sabi, babalansin daw yung snake pag di ba? Kahit Jokic ka, pero pag tinignan mo pa rin yung foundation nung Jokic, Lamelo, sabay Bam Adebayo, para kahit ang layo pa ng mga kasunod, insured ka na eh. Oo. Hindi, pero in fairness naman, like, we run multiple leagues, di ba? Hindi naman lahat ng leagues Jokic yung nananalo eh. I mean, yun yung point of view ko. Tama yan. 100%. Kasi yun yung thinking ng iba eh. Ay, dapat mag third round reversal tayo or whatever para ma-compensate yung lamang ni Jokic. Pero ang argument ko naman doon is that we run 13, 14, 15 leagues. Agree ako dyan. Not even half Hindi mo mapipick na Jokic yung nanalo. Yes. Same argument ako. Natawa ko bring up mo yan. So I think hindi nagmamatter wala rin kaming third round reversal. Wala kaming third round reversal this year. I mean, mahirap ever. Hindi naman. Mahirap sa Yahoo eh. Ang hirap ayusin. Correct. Yun yung sabi ko. Para mag-fantrax tayo. Pag fantrax, madami naman naangal kasi the interface is medyo difficult to navigate. Ay, hindi pala premium fee kasi naman. Hindi naman, pero mahirap lang siya i-navigate. Hindi sanay yung mga managers. Correct. Ayan na, we're round 4. Fourth round na tayo, so medyo mabilis naman yung takbo ng draft. So, yan. The Aaron Fox falling kasi may injury, di ba? Won't start the season. So, usually si Fox goes at around the second round. Minsan, madalas yan yung mga earlier drafts. Now, drop to fourth round. Solid value na yan at 46. I don't think naman mag-miss siya ng matagal eh. Won't be weak siguro, but yeah. So, no major surprise. Pero ano yun dito. Ayan, tanong ko sa iyo yan kasi laging yun usually underrated tsaka league winner I think Vucevic. Si Nikola Vucevic. Kumukuha ka ba ng Vucevic this year? Meron ako. Actually hindi ko iniwasan pero wala pa ako eh. Meron na ako. Pag mga I think yung last na nakuha ko lower than this. I think 5th round, mga ganyan. Wow. This one's been a little high eh. Medyo high to, I think. A little pero high. Usually, minsan 4th yung usual ko na nakikita.
minsan may bumubunot ng third eh. Kasi nga, Kasi projected there's lack starter of pa rin option. naman. Although, years, Pero you like Oo. Vucevic over Zubac? baka, baka hindi muna. Parang Given yung mas depth ng feeling ko lang yung depth ng Clippers. Clippers. Bulls. Wala kasi parang hindi injury prone. Kumbaga sa tanking lang naiupo. Tapos year on year, gumagawa naman. So, kaya lang feeling ko, ewan ko, ba't iniwasan ko this year? Si Vucevic? Or, I mean, hindi siya, feeling ko lang hindi pa sakto yung lapag. Parang ganun. And usually naman ako, ang style ko kasi medyo iba. So, either sa dulo ko naghahabol ng dig tsaka ng additional guard. So, Yeah. mostly mga wing yung investment, scoring yung investment ko sa early rounds eh. So, parang, kaya hindi ko maipasok si coach. Malapit na tayo. So, Jimmy Butler, 56. Grabe yun. Ayun ba yung isang medyo hindi rin ako comfy kung saan eh. Si Lowry. Pero itong round kasi na Feeling ko nga kasi pag galing ka naman sa but so, itong round yung nga, yan na yung tapo na next. Yung 4th round and 5th round medyo mahirap talaga. Look at the choices at least from the rankings. Parang hindi solid yung choices na pagpipilian ko. Medyo For some nabababaan reason. ako for OG eh. OG is ranked 66. Parang pwede kong balutin. Ito, Embiid. At 56 ba? Parang, susugal ka na kay Embiid. Hindi na eh. Hindi na talaga eh. Sorry. Okay lang ako sa kalaban mapunta. Kawhi nga wala din ako eh. Kawhi, naubos may yung nakuha Q ako. Naubos ka eh. Reset eh. Baka mapilitan pa ako mag-Zach Lavine kasi. Oh wait, nandiyan pala si Butler. Baka sumugal na ako kay Butler. And then... Ayan, yan yung napasama sa combo ko din eh. Towns, KD, umabot pa sa akin si Butler. Pinatulang ko na din. Sino yung gitna ko? Inisip ko kung mag-Pritchard kaya ako. Kaso wala na akong scoring. Patay ako sa scoring. Sino ba maganda? Kinuha ko na si Butler. And then, kailangan ko ng assist sana eh. Sulit. 58. Reset yung yung Kobe White nakuha eh. Oo nga. Baka mag-Lavine na lang ako para may scoring pa rin ako kahit pa paano. Wala itong round na to, mahirap eh. Ayoko kasi humugot din masyado eh. Parang nanghihinayang ako eh. Yun lang, oo. Ako, feeling ko yun na yung pinakahugot ko, yung amen. Pero guilty pleasure ng hugot eh. Parang,
Iba po ako talaga second. Siya or Ang Jalen Brunson, parang ganun. pinaka-frustrating, first, mga katulad natin, di ba? Kasi we go through several drafts, di ba? Tapos makikita mo kung saan napipick yung certain players most of the time. Tapos mag-queue ka, feeling mo aabot sa'yo kasi nga usually dito naman yan napipick eh. Available pa yan, tapos biglang may humugot before you, yun yung nakakainis. Oo, totoo yan. Grabe. Mas solid yung ako natuwa ako, yun nga, iba rin pala yung iba pag nakita mo yung, ang tagal ko nang walang ganitong kabatuhan, tapos you're being walked through his choices. Na-enjoy ko bigla, all of a sudden ulit, na parang, yung, parang biglang naging student of the game din ako ulit, na parang, binabalanse mo yung ganun. Okay, ganun pala si JJT din. Yung Kasi yung mabawi, ako minsan hindi, yung timplada mo kanina, yung, especially in the 4th and 5th, gusto ko yung parang di ba sa'yo wala lang sumabit. Parang ako, ako siguro hindi ako masyadong naghahabol ng scoring eh. Kasi most of my first few rounds talaga, medyo heavily invested in scoring na ako kalamiwan. Yun. Kasi hindi pa ako nakakuha ng first pick na Jokic eh. Tsaka ng Wemby eh, di ba? So, yung first, second ko, usually scorer na. So, sa mid-rounds, usually bigs naman yung inaabol ko. So, hindi, kaya ko lang naman naisip yung scoring kasi like Bam, hindi naman mag-score yan masyado. Tapos si Butler, not known to be a scorer din. So parang inisip ko baka medyo madehado ako on scoring later on. Kasi usually mabilis maubos ang scoring. Tsaka yung gusto ko rin kanina yung no hesitation sa Lamelo. Kasi di ba usually... Hindi, wala nang ibang choice eh. I've seen him slide talaga. So, parang seeing how cool you were. Kumbaga parang wala ka na ibang kiniyo ata doon eh. Lamelo na kagad na alas din. Or parang inalo mo lang si Bam, pero Bam or Lamelo will end up sa'yo na rin talaga. Yeah, pero wala nang other choice din. I was thinking... Na-snipe niya ba yung Giddy doon? Otherwise, you would have gone... Na-snipe na. Giddy yung okay. Yung tina-target ko talaga eh. Yung Giddy or yung Barnes, yun yung mga hinahabol ko eh. Saka yung Amin nga. Pero nakuha na eh. So, nag-slide nga talaga si Lamelo. Pero hopefully kahit mga 65 games pwede na eh. Mga 65 games lang. Ito may sumugal kay The Process. 58. Ikaw, wala ka 58. How low pag bumagsak? 60? Hindi talaga eh. Hindi na talaga. Okay na ako na parang sa boring pick na lang ako. Parang gamble risk-wise, mas yung mga katulad nung reach for Amen. Yung Kawhi, ayaw mo na. Oo eh. Baka mas malala rin yun. Baka mamaya yung investigation dun sa sa tree planting eh. Sa bagay. Pero si Kawhi, consistent naman 4th round na pick na eh. I think marami nang willing sumugal. Sorry, mag-share na lang ako ng veteran moves dyan. Hindi ko siya ina-draft. Pero testing ako ng trade. Pag-frustrated na yung owner. Sa bagay. Kasi easy target eh. Hindi ako yung magsusunog ng draft capital. Pero aabangan ko yung owner na yun. Pag nag-struggle siya, ako yung una niyang makikita sa trade offer niya. At hindi ko pa rin bibilin yun sa round na pinulot niya. Parang buy loan na talaga. Di hold na lang siya. Pero di ba? Pero kung struggling siya, ayan na yung controversial na maganda pag-usapan ko. Josh Hart. Saan ka kay Josh Hart? Well, hindi pa ako kumukuha ng Josh Hart.
at 60 something, I feel medyo mataas. I'll take OG over Josh Hart. Wala kasing scoring si Josh Hart eh. Ang thinking ko kasi at this round, fourth, fifth, sixth, usually that's where kahit pa paano may makuha ka pang scoring. At least for depende sa build Like you said nga, pag early, medyo maganda na yung scoring mo, pwedeng hindi ka na mag-focus doon. Pero if not, then dito ako nag-iipon ng scoring or centers. Kasi dito nga nawawala yung mga centers. So, yung Josh Hart, parang hindi siya nagpo-fall dun sa usually gusto kong mangyari. Unless punt scoring na ako, hindi ko masyadong mataas for me yung 60 plus. Fifth round. Correct. DeRozan, no, di ba? Yan ang scoring sa ganyan lahat. Pero slide na talaga eh. Diyan na siya eh, di ba? Napupulang Oo. usually. Dati early pa yan. Fourth round yan eh. Mga fourth round, third round, DeRozan technique. Etong Pritchard, how high ka dito? Hindi ako convinced na this high dapat siya eh. Oo nga eh. Paano ba? Same siguro. Feeling ko, guaranteed naman eh. Feeling ko na magta-top 100 eh. Pero parang bunutin ko pa rin kahit guaranteed na top 100. Parang... Kasi parang usually covered ko na yun eh. Start eh. So, anong round na ba tayo? So, fifth round, 5. Round 5. Patapos na yung fifth round. So, di ba? Parang pero syempre, gets naman yung appeal. And shooting percentages, no Tatum, di ba? Pero, ayan, baka mas mag-Yakub pa. Potent. Pang blocks. Oo. Siguro yan na. Ito na yung round of the centers eh. Oo. 6 centers pick this round. So, medyo pa yan. Actually, ako 7. Kalahati. Din sa same league namin ni na Joey. Bigla kasi ako nag-Denny, di ba? Towns, KD. Medyo nag-hesitate ako nung third and fourth eh. So, bigla ako nag-Denny. Nang hinayang ako. Tapos biglang parang Kessler yung BPA. Kinuha ko. Eventually, tin-raid out ko din to balance out yung roster ko. Happy naman ako dun sa nakuha ko. So, tin-raid mo si Kessler? Oo. Actually, bigla ako naghabol ng depth eh. Happy na ako. Solid na yun. Kessler, Hartenstein yun eh. 2 center league. Kaya lang, sabi ko, parang pag biglang tin-raid out ko si Kessler, sige, hindi na ako sa blocks. Pero ang nakuha ko kasi si McDaniels, hindi talaga blocker, pero di ba, 3 and D. Tapos may added depth ako na Nemhard. Parang, okay. pag Kinuha mo si Nemhard. Tinapad mo si Kessler, tapos nakuha mo lang McDaniels, Nemhard. Parang ako, tinignan ko naman yung roster ko. Okay lang, hindi rin talaga ako palag sa big man stats. Parang kinuha ko lang talaga kasi 2 center league. So, nung later rounds, nakuha ko naman si Jabari. Maganda dual eligibility siya. Small ball na uli ako. So, Jabari, ginawa ko pang double C. Hindi, pasok ngayon sa active ko si McDaniels siya si Nemhard. So, umangat na uli lahat. Yung mga steals, yung mga assists. Diba? Tapos may occasional blocks ng konti. Sabi ko, parang mas well-rounded stats than going for Kessler's blocks lang din in rebounds. Tsaka so may pumulot ako ng center so where? Not 2 for 1 not that far off yung Kessler and Nemhard in terms of EDP, in terms of rankings, at least initial rankings, not too far off.
Although yung iba naagahan, kung ganun, di ba? Yung iba naagahan pa rin eh. Kung medyo level ni Kessler mo pinulot si Nemhard. Yeah, actually, magkaiba rin kami ni Eric dyan ng, ako sa 80s, masaya na ako Nemhard eh. I mean, I think, for me, last year kasi, it was, Austin Reeves, medyo high ako on Austin Reeves. Being picked at the 80s, 90s, sabi ko, solid to, maka top 50 to, feeling ko. Kaya nito, top 50. So, okay naman, nag-pan out yun. This year, yun yung, si Nemhard yung ganun ko parang 80s, if nag-fall to 80s, pwede na. 70 siguro a little high pa, pero kukunin mo na rin kasi parang, for me, kukunin ko na rin kasi parang not too far naman from the 80s na yun. Ayan, Nemhard. Speaking of Nemhard, na-pick na 75. Not bad na yan. Ayan, ako rin, ang dami kong pinas up na Garland kahit nag-slide. Kasi injured. Ikaw ba? Dumudukot ka ng Garland so far? Yeah, meron. Nasa 50s, mga ganyan. Pag mga 50s na kinukuha ko na. Lalo na if hinahabol ko yung assist. Si Brother Joey ang magaling dumukot ng mga ni Red Tags. JJJ, Garland, asahan mo na kay Joey yan. Hero, ayan, na kay Joey din yan. Mahilig si Boss Joey ng guard lineups Hindi, tsaka, yun, nag-usap din kami sa group chat ng ibang liga naman. Ayan, si Joey pala to. Ito si San Francisco Dart. Nandito pala si Joey. Joey. Yan, siya si Anthony Edwards, Holmgren, Jaren Jackson, Abdiha, at saka Gobert. Mukhang... sabi sa'yo, JJJ. On brand. Ayan, Simons. Kailangan niya supportahan si Ante. Medyo sabog pa ng konti. Kasi nga, Ant, tapos wala ng support sa scoring and threes. Tsaka feeling ko, masaya siya dyan. Mga JJJ, ano niya yan Crucial yan sa build. Paul George. Ano masabi mo kay Paul George? Nako, wala din ako kahit ano. Parang ano feeling ko kahit maging healthy, hindi na babalik sa Paul George na dati. So, ayan, Mark Williams. Sige, pag-usapan na rin yan. Yan naman yung medyo risky pick. Sa gitna. Oo. Out na nga agad Oo. Ano ba? Injured ba? Ante, hindi na maglalaro. Hindi, ano lang. Precaution. Na naman tayo. Pahirapan na naman. Yung Paul George, lumalabas na naman At 80s kasi parang feeling ko yung Paul George. Pwede na May natutunan ako sa'yo. Pero hindi pa rin Hindi pa rin ba? Ang dami ko kasi, problema ko, ang dami ko na nga Paul George. Actually, feeling ko, magandang magandang insight na narinig ko rin sa'yo. Kasi ba, diba? Kasi Mark Williams din ako, hindi rin naman sure kung ano. Kaso hindi. Saka at 80s kasi, iniisip ko yung upside. Pwede na maka 70. Upside, yes. Pwede na. Pero feeling ko hindi na siya healthy talaga Wala na rin akong ibang gusto. Bradley Beal. Baka nag-heart and spine na lang. 1C lang kasi. Sige, susunod ako kay Paul George. Pero pwede rin pala ako mag-Bradley Beal na-realize ko kanina na mention na starter nga pala si Bradley Beal. Ang ganda ng ang ganda na pa magkaiba ng build. Mas nakakarinig ako sa'yo ngayon ng mga insights sa mga hindi ko pinupulot.
Wala ako lahat niyan. Mga Bill, Lavin, Paul George. Tama ba? Si Lavin ba? Si Bill ba yung sinunod mo? Hindi ko pa kinukuha si Bill. Actually, inisip ko baka mag-John Collins na lang ako. Ang ganda rin pala. Dual na pala siya eh. PFC na eh. Mas player ko yan sa Dynasty. Si John Collins. Naiwanan from the past. Parang binili ko nung Atlanta Hawks pa siya. Tapos medyo bumaba yung value sa Jazz. So hindi ko ma-trade ng good value. So ayan, tumaas na uli yung value. Okay lang. Excuse me. Mag-queue tayo para pero hindi na siguro aabot sa akin itong mga to. Si Drew baka umabot pa. Ito baka hindi na rin umabot si KPJ kasi announced starter na eh. Ayun, swerte ko yan sa Dynasty. Pinakyaw ko yan sugal almost all leagues ng mura-mura pa. Si So hindi ko muna binenta uli. Pwede ko na i-flip for value. Kasi baka Sino mamaya ba? mag-flop KPJ? eh. So ngayon parang highest. Good time to say. Oo. Dynasty to. Nandiyan pa si Sar. Totoo ba? O nakuha na? Nandiyan pa. Surprising din to usually. Parang late na sa amin. Usually. Medyo late na. Nasa 70s eh. Hindi, kasi yung ranking eh. Nagbago yung rankings. Kaya siguro pero hindi na siya malayo eh. Hindi, anong range na to? Pick ano na? 89 na eh. Oo. Usually, wala na yan. Hindi, pag dumang kay Joey, yan, hindi nyo na makukuha yan. Nakuha niya yan. Pero hindi na niya siguro kukunin kasi dami na niyang center eh. JJJ, One center league na lang eh. So may Gobert pa siya eh. Yan o. Gobert, JJJ, Holmgren. So 3 na center niya. Well, pwede pala siya mag-isa pang center kasi pwede power forward. Oo. Ay, hindi rin alam what to expect masyado kay Holiday. Although ngayon, di ba, clear na kasi may scoot injury. Pero, as in, happy ka na ba sa 10-5-2? Parang gano'n? 10 points, 5 assists. Yes, so kasi points naman I think okay, medyo okay na ako sa points ng konti. Yung assist siguro, konting support. Steals, meron na rin naman. Baka konting steals pa. Tsaka ano rin, actually, kung isipin mo talaga pag Jokic, gano'ng kabilis eh. Parang hindi naman niya sasaktan. Pag sinilip mo yung lineup ko, parang hindi naman ito malakas eh. Pero since Jokic ka, ang ano na eh. Pwede na eh. Balancing. So, joke nga dati pang 2-3 tao. Oo, yun nga. Kasi pag yung... siguro konting steal siguro. Pwede ako mag-herb. Ang okay din. Pag naghahabol ako siya Kamara na pick na eh. Too many.
Ayun. Na-pick at Kamara, na-pick at 87. Umaga-aga. Tumataas na. Sana wag na mahulog May si pumulot kay Bale Cam kasi baka Thomas. mapilitin. Cam Thomas meron maaga yan eh. Cam Thomas Ikaw, was pupulot ka 6th ng Cam round. Thomas. May nakuha ako nung draft last time na Cam Thomas. Hindi ko na Mga ganyan maalala din. yung round. 6. Mga Habol ganyan na din. scoring. Hindi, baka mga 7 siguro. 6 or 7th round, yes. Baka mga ganyan din. Ayun, sabihin ko walang pumapansin kay Sir. Ay, nakuha na. Nakuha na. Kinakabahan ako bigla doon sa Paul Parang George center. kasi ang dami kong Paul George. Pero so far, wala ka naman. Pero wala ka masyadong risky pick apart from Lamelo. So feeling ko, gets ko yung upside na sinasabi mo. Kaya parang okay lang i-roll yung dice. Kasi Hindi parang ko na maalala kung kailan ko siya uli nakitang healthy eh. yun nga Ilang lang years talaga. na. Tama ba? As in, more than 4? Na ba? Na healthy Natin. season? Titignan ko yung stats ni Paul George. Yung games played. Kasi parang, merong isang good season na alala ko. Hindi, yung first year, yung 2 years ago, 74 games siya, yes. Yun na yung last healthiest niya. Wow. 2 years ago yun. 2 years lang ago? Oh, recently. Bali last year, 41 games. Tapos Pwede. before that, 74. Ang problem niya, before yung 74 na games played niya nung last year niya sa Clippers, 2018 pa siya nag 77 games. Hindi siya umabot ng 60 games. Actually, 50 nga. Hirap pa eh. Oo. Tsaka hindi naman na talaga 77 lang. Aasa. Pero, hindi, mga 65. Okay pa pala. Kasi, pwede na. Hindi, ang inisip ko lang, Tapos, masakit yan before kasi si Paul George was being picked, 3rd round? 4th? Diba? Yes. So, hassle talaga. Maglaro siya 41 games na. Ngayon na binigay mo, pwede ko naman gamitin niya sa Dynasty kung bigla. Ibig sabihin, mas dirt cheap na siya sa Dynasty, pero may pa pala. Pwede kong bilhin ng mga second round na lang. Oo. Siya konting hot rookie. Kasi, 34 na ata siya. Pwede na eh. Ilan? 34? Years old ba? Tama ba? I think. 35, yes. 35. Hindi, pero wala na yun dun eh. Isipin mo nga, sina KD, ilang taon na eh. Older. First round, second round pa rin. Round 8 na tayo. So, we just passed the top 100 picks. So, yan. Reed Shepherd. Dito na papasok sina KPJ. Siguro dito na mapipick yung mga yan. Oo. Available pa ba yan? Or Jones? Available pa to. Ay, si KPJ pala na-pick na. Ay, hindi pa. Ba't nawala? Ayun yan. Pwede rin ako mag-kigan para may konting trees tayo. Actually, yung Bill, past 100, baka pwede na rin eh. Ako na-intrigue ako kay Shadon ng konti. Shadon Sharp? Pero
mostly ano eh. Ay, sorry, ako naman. So yun na nga, bukod sa amen yung sugal ko, ang general strategy ko lately, hindi ko goal mag-top ng standings. Dati kasi yung bata-bata, parang yun lagi. Uy, kailangan top, kaya top. Ngayon, maka-playoffs lang. Pero, paninindigan ko na yung mga stash. Kasi, dati, ang mali ko, nag-stash ako ng maaga, hindi buo yung loob ko. Kasi nga, nag-drop ako sa standings eh. Pero usually naman, kahit, feeling ko, wag lang malalang injury talaga. Tama, top 8 teams na yung playoffs. Hovering top 5 to 8 first few parts of season, mapapangatawan ako yung mga early reaches ko for silly season. Kasi dati binibitawan ko eh. Dinraft ko na. Pero dinraft ko din after, before Pero pag too Christmas. early kasi, mahirap rin. Hindi, mas educated na ng konti. Dati kasi ano lang eh. Uy, sleeper, di ba? Pero yung ngayon, parang, oo, sige, sleeper. Pero mas inaral ko na siya ng mabuti. Parang ganun. So like, feeling ko marami akong sleeper na Wizards eh. So, Actually, sa nakolekta ako ng Wizards, mga madami. Wizards. Madami dyan. Kasi marami rookies eh. Parang pinulot ko na kagad ng maaga. Kasi yun nga, parang sige, kahit wala pang silly season, feeling ko magbabalasa yan eh. So, hindi sila mas walang kwento. Ano ba? Dati yung reach part, di ba, dukot agad kasi, uy, baka, ano na, di ba, ganda ng mga summer league, gano'n. Ah, Hindi ginamit ng buong season, di ba? Halos, ah, kailan na, oo, so, kailangan mong i-drop. Pero ngayon, di ba, kung mga Washington Wizards yan, not bad kasi feeling ko sila lang yung maglalaro dun eh. Maglalabanan ng minutes. So, hindi siya magiging reach apart. Parang ganun yung mga reaches ko for this year. kumbaga, hindi ka na masyado magpapadala dun sa mga Ako, super rich. personal Except experiment. for certain players or certain teams. Galing sa certain teams. Sabi ko Actually, sana Washington yung medyo madami nga na Aldama eh. rookies. Tumataas Ano yun? yung Aldama eh. Kasi Sandy injured Aldama. eh. Wala kasing center eh. Pero dito, anong round nakuha sa atin? 7. Si Noli ang ano eh. Masan Aldama. Bale, Ginulat niya kami 96. dyan sa ano eh. Pero early pa rin eh. I think top 100 medyo, ako personally, parang hindi ako. Totoo naman. Feeling ko hindi rin talaga aabot na ulit. Pero yun nga, iba rin ang kinukuha ko kasi. Kaya mostly hindi maabot sa akin. Kasi last year, Ayun na, yung kinuha na si situation. George. Kinuha na nga. Saka si KPJ, visit nga eh. Oo, yun na. Pajabari eh. Kasi Baka Shadon. mapadjuru pa ako. Ayoko na sana ng true eh. Baka mag-ano na Ito lang feeling ako. ko dito na nagsisimula magtukutan. Oo, usually dito na. 8th, 9th round. Yan na yun. Yan na. Yung Bill, nandiyan pa oh. Nakaka-tempt yung Bill. Mukhang para sa'yo talaga. Pero baka hindi naman gumawa eh. Yun yung mahirap eh. Sobrang lalim kasi ng Clippers talaga eh. Dante. Ako nakuha pa yung Keegan. Visit. Sarap yan eh, no? Ano lang, steady lang. O paano ba yan? Umabot si Bill sa'yo.
Mahirap eh. Pero baka mag Jaden Ivey na lang ako. Muna natin yan. Tapos baka Uy, may Tobias pa pala. Andyan pa rin si Tobias. Tobias over me. Ha? Sabi ni Jimmy B, pagkasamahin mo, Jimmy Butler at Tobias. Di ba yung internal joke sa locker room daw? Tobias over me. Oo nga, no? Jimmy Butler. Baka ano yung locker room ko eh, no? Tobias over me. The joke lang. Baka Ivy na lang tayo. Kailangan natin ng young blood eh. Oh. Tapos sige. Ayoko na mag-second guess. Minsan kasi pag in-overthink mo, lalo pa nagkakagulo. Ay, wow! Actually, before yung Herb Jones mo na pick, tatanay nga kita dapat. So, ako kasi di ba, so small ball, tsaka talagang medyo binavalue ko yung defensive cuts. So kanina, Steals and blocks. ang focus mo was really points di ba? So, tinatry ko lang actually, tama. calibrate. Naisip ko dito yung steals. Support ng konti sa steals. Na meron din si Ivy. Meron din si Ivy, meron din si... Actually, ang okay nga kay Jokic, meron din si Jokic. So, kailangan supportahan. Kunti-kunti rin. Tapos Lamelo Collins, and Butler. meron I think so. Jimmy, ang George pa. Okay na pala. Malakas na sa mundo. Oo, pwede na. Pwede na. Ang tanong ko, enough na yung assists niya sa tingin mo or maghahabol ka pa? Kasi Jokic. Kasi nga yung Lamelo ay Jokic. Kaya nga nag-focus ako point guard pero naubos eh. Kukulangin pa ba assist? Lamelo and Ay, Lamelo and Jokic plus Butler. Baka mabitin pa ba? Hindi natin makikita pala. Kung assist din, out of position number 1 na ang assist eh. Actually, kulang sa rebound nga. Lumabas, kulang pa sa rebound. So, alam natin. Sa rebound siguro. Kasi... marami pa naman yung second wave ng huling dukot ng big man. Keta, Bona, Huff. Yun. Yung mga yon. Diabetes, Kalprener. Nagpo-points league ka, DJT? Hindi. Nagpo-points league ka rin ba? Hindi, parang lang, mock draft lang ng kaibigan. Ang player ko so far, Towns, Harden, Holmgren. Towns, Harden. Yung 12 team lang. Ilan ba to? Hindi. Parang 16. Kaso nga kasi, points kaya hindi, 12 lang pala, sorry naman. 12 lang. Kaya umabot pa si Holmgren sa round 3.
Ikaw, Chet, saan mo dinudukot si Chet? Or di ka fan? Wala pa akong Chet. Parang Ako second din. round, too early for me. Third round siguro pwede. Pero parang di naaabot eh, no? Parang Alin? bihira ako makita sa Third round? Hindi yung bro. Chet sa third. Hindi naaabot. Early, Tingnan natin dito. early round 2, mid round 2. Second round nga dito eh. Actually, worried din ako lagi kay Chet Diba? eh. Feeling ko injury prone. Pero baka ako lang yun. Sobrang Totoo payat naman. kasi. Last year, he played 32 games lang. Grabe. Parang feeling ko, Agree, paka 50 games siya. Okay na eh. Yan na, dito na hugutan. Going to the 10th round. Correct. Ito yung nakakatawa, di ba kanina pinagpilihan mo si Bill. After mo palampasin si Bill, pinulot agad ng kasunod mo si Bill. Oo. Kasi nga, di ba, actually, surprise pa nga ako umabot siya sa 100 plus eh. Kasi announced starter siya eh. Naisip ko baka, pero sobrang lalim kasi talaga ng Clippers eh. Like parang, paano kaya usage nun? Oh. Kasi Harden, Kawhi, tapos Beal. Tapos baka Zubac. Feeling ko Collins will Tapos start. Collins. Yun nga. Tapos may off the bench mo pa. Eh, feeling ko pwedeng yung mga matatanda na i-preserve nila yung minutes na yung mga yan eh. Baka mga 30 minutes per game lang yan eh. Ay, TJ na dyan pa pala. Yung TJ nag-drop din eh. Parang feeling ko nag-drop din eh. Early on, medyo mataas na draft to si TJ. Oo nga eh. Nandyan pa ba? Nakakapik lang. Uh, 125. Picked 125. Oo nga. Ano na yan yung mga naghahabol ng guard? Kaya nagpalagpas kanina. Dudukutin na nila kasi hindi alam nila hindi naaabot yan sa susunod na lang. Or wala na rin kasi talaga eh. By this time, everyone is is a guess na lang eh kung gagawa ba or hindi. Kiyonte nandiyan pa, George. Wala na. Napick na. Kiyonte was picked 8th round. Oh, aga. Pwede na pala. Maka-level nila. Pwede na. Mga 800, 100. Past 100 na eh. Dukutan na nga. Yeah, dito na yung mga hindi mo na sure kung sino mga... Actually, surprise ako, Dante nandyan pa. Oo nga. Suggs kasi injured eh, so talagang hindi masyado mapipick. Mga rookies ba? Nagpipick ka rin ba ng mga rookies? Actually, lately, namulot ako ng Edgecomb. Nakita mo ba yung mga videos ng Edgecomb? Magaling yung Edgecomb eh. Siya yung gumawa ng Summer League eh. Medyo man-child eh. Yung payat pero nanunulak. Yun nga yung joke ko doon sa mga league mates ko eh. Parang, uy, ang aga ng Edgecomb. Sabi ko, ano yung video? Tutulak-tulak niya lang si Maxi.
medyo ano nga, Pero syempre, medyo I think syempre practice yun, pero tapos sabay na-realize nila, nga, yung attitude pala, no? Nanunula ka ng vet leader, yun oo. siguro physically, di ba? Hindi, kahit sabihin mong joke time yun, tutulak mo yung ganung bulldog na maxi. So feeling ko nagagamit niya yung payat, kahit payat, yung height niya, may strength yun eh. Saka Although feeling ko, madaming question marks din sa Philly, kaya hmm, pwede talaga makalaro. tsaka yung favorite ko talaga Wizards, Trey Johnson. Pinudukot ko yan pang scoring. Tsaka late season. Actually, this 10th, 11th, 12th round, usually, madami mga Wizards na pipick na. Nandiyan na rin sila Middleton eh. Yan ang Diyan mga na rin rookies ko na-pick talaga. Ang rookies ko, actually baliktad, hindi ako nagpa-flag, hindi ako nagdi-Derek Harper. Ang rookies ko na rotation, edge ko, uh, Kalkbrenner, panghabol na sentro, tsaka, Trey Johnson, Kalkbrenner. Actually yun, sila mostly. Tsaka edge ko, silang tatlo. Hindi ako nag-hesitate kunin pag may specific need na mukhang pasok sila. Lively. Lively nga, dyan pa eh. Keta, Bona, Half, Diabetes. Oo nga eh. Injured data eh. Si Lively? Sprain? Hindi. Ba? Si di ba injured? Si Gafford? Mm-hmm. Tingnan mo. Hindi si Gafford play. Kaya nga, si Gafford pala. So. Nagulat ako nandito pa eh. Available pa. Siguro si Monk gagawa na rin to. Parang masyadong malalim na. 140. Huwag na maagawan. Wala na at this point. Madami ng mga dito. Mga hula-hula na lang. Matagal ba out siguro? Ako natuwa din ako hindi ko pinupulot yung mga Jaden Ivey. So, kino-consider ko na ngayon bigla mga ibang blue bots. Pero baka naman mali. Takot kasi ako sa mga galing pilay talaga eh. Ayoko talaga ng mga... Parang yung huling galing pilay na dinukot ko, sugal pa nga yung Suggs eh. Pero ang baba na kasi feeling ko. Hindi, pero injured ulit si Suggs eh. Kasi mas malala pa? Ano pa siya eh. Hindi pa siya nakaka-recover eh. I mean, kailan ba siya? March 4. March pa siya na-injure eh. Oh. Hanggang ngayon, hindi pa raw okay. Kaya siya bumagsak ng ganito. Uy, sayang nakuha na yung Lively. Sino nakuha? Si Lively. Lively. Yan, pinulot na rin si Sal sa baba na eh. Si Gafford naman. Ang hirap pa naman yung makatulad nila Suggs. Yung hindi bibigyan ng IL. IL naman diba? yan eh. IL plus. Oo nga. Pag biglang walang IL plus yung setting. Sinong gusto na? Ito. Si Filipowski. Kunin natin to. Wala pa ako nito eh. Ayan. So, kung ginugod si Suggs.
Last pick. Last pick na. Princeton. Ha? Tingnan natin ang bunot ni JJT. Kung bubunot ba o boboring. Bunot, boboring. Di ba? Hindi ako mahilig Minsan- bumunot eh. Yun. Actually, Pero- minsan dun din ako nadadali eh. Sa bunot. Bubunot Pero kasi last ako pick eh. naman eh. Streaming slot na lang. Oo. Kumbaga usually nadadrop ko na rin eh. Malupit din tong Christian school team ha. Pinik niya back to back. May Embiid, Suggs and DeJounte. Kasi pili ko yung ibabang ko niya yan sa ano eh. EIL plus niya yan agad eh. Sa bagay. IL plus tapos na may pulot. Umiiwas na ako eh kasi baka yung Paul Parang George ako, was- in IL plus kayo yung Suggs. Ilang deep ba to? Ay, 20 deep pala to. Kaya pala umabot ng ganun. Kinuha ko yung mga Suggs sa dulo. Suggs, Kyrie. Yan yung mga... sabay upo agad IL plus, sabay pulot ka agad ng mga Ijax. Lalim eh. Yung Hansen pulot na din. 20 teams sa bagay. 20 teams. Goga, 20 team eh. Pero, di ba? Uy, Goga, feeling ko nga maglalaro yun eh. I mean, hindi... Alam mo ba, ito secret to. Bakit? Silently pinupulot ko na yung Goga. Kasi may naka-discussion ako na analyst. Idol ko siya. Parang dun sa projection model nila, sa mga current players na kayang ma-reach yung Zubac na kung ano yung naging leap ni Zubac sa Clippers, si Goga daw yun. Oh, So pag na-trade si Goga, expect na may 3 points pa ng konti. So, although hindi yun mangyayari early season, di ba? Pero, hindi, pero isa itong sa mga weird early kasi stash with niya. Goga eh. Last year kumuha siya eh, di ba? Part of the Pinay si season. Carter. Hindi, kahit may part na bumalik na rin si Carter pero ginamit pa rin siya. Tapos eventually nag-fade siya. Oh, yun eh. So hindi ko alam Yung kung may update. Hindi ko may alam insight ba. din ako dyan. Ang sabi, mas better complement si Carter sa starters. So, gusto lang nila, kumaga maraming intangibles si Carter sa real game than fantasy. Pero So, sa kaya fantasy, siya pero wala tayong pakialam sa talaga sa real line. game. Gusto Real natin game. yung fantasy. Hindi, minutes ang impact, no? Ayun, Yung yun lang. Yung minutes. Kasi last year naalala ko Isa ka yung... pa. Akala ko sa Pilipaus ko din. Ano no? Ay, nakapulot ka pala ng Monk? Nakapulot ka pala ng Monk? Oo, yun. Kinuha ko na. Monk plus Filipowski. Yung Filipowski, hugot ko na yun kasi nakita ko, wala pa kasi ako dyan eh. Minsan gano'n na lang eh, pag ang dami mong liga. Wala pa kasi ako dyan eh, kaya kuha ako dyan. Totoo. Medyo nagkamali ako dyan eh. Ang taas din nung medyo maaga yung draft namin dun sa isang 30 deep na redraft. One center lang. Wala na akong sentrong makuha. Hindi, ang aga pa. Dinukot ko kaagad si ano. Kasi nagdukutan agad. Nawala yung mga bola, diabetes. Ang bilis na wala. Sabi ko, wala na ata akong ano. Actually, ngayon baliktad na. Kasi yung mga Keta, yung mga Bona, hindi na naduduhot. Kasi ang layo na nila sa rankings. Yun na nga. Talaga. Bumaba na. Oo. Tinan mo, halos last round na tayo, yung Keta nandyan pa eh.
Kasi 188 na siya eh. So, Project- kailangan mo siyang projected hanapin. starter yan. Oo, projected starter, di ba? Yung Bona, di ba, parang Handcuff medyo lang. mainit din kasi nga dahil baka hindi pa makalaro si MBE. Pero Oo nga, pansin ko, hindi na sila masyado napipick agad eh. Feeling ko, Dahil nga lumayo sila sa feeling ko rankings. yung Keta at least. Oo, Baka yung yung diabetes last hindi draft na na pick ko na to eh, Makas- itong Keta eh. Tapos umangat yung mga katulad nila Lonzo. Ikaw ba, susugal ka? Kay Lonzo? Kung last pick, okay lang. Ginagawa ko. Tsaka walang Garland eh, no? Walang Garland eh. Ang lately, yan yung ginagawa kong pinipick up ko pagkatas ng draft. Ito, masaya to pala. Bago matapos yung di ba, syempre, ang daming videos ni Jason Tatum, di ba? Oo. Pupulot ka ba ng Jason Tatum? Stash sa IL? Hindi. Dahil sa mga videos na nakita mo. Feeling ko hindi nila papalaruin. Ang tamang sagot ay walang mawawala kung i-IL mo muna. Basta huwag ka lang magsunod ng waiver. Hindi, wala. Gets ko na, hindi talaga magagawa. Pero may change kami sa sa leagues namin this year. Gagawin din natin sa invitationals, malamang. So, waiver priority, waiver pickup, FAB na siya. So, may allocated budget na. Okay ako dyan. So, pero, pag nag-clear ng waivers, regular pickup pa rin. So, for those listening, yun yung new setting ng league namin. And yung rationale behind that is, dati kasi, pag nag-accidental drop ka, binabalik namin pero may penalty ka. So, 2 weeks, you can't add drop. Yun yung penalty. So, ngayon, hindi na namin siya gagawin kasi added maintenance yun eh. Kasi everyone can bid on a player na pag may nag-drop, may na-drop. So, yun yung reason namin kung bakit binago rin namin. One of the reasons. Yung second reason is, we want to, maganda rin kasi if may na-drop na hot player, at least everyone gets a chance to pick that up. Kasi di ba minsan meron na-drop na player, hindi gumawa, tapos na-drop na agad, tapos biglang gumawa the following game. Diba? So at least yun, up for bidding na. Hindi na yung sino lang yung una sa waiver priority. Maganda yan. As much as possible, nililimit natin yung nililimit namin yung luck factor eh. So sa waiver may luck factor eh. No. So at least with this, medyo matatanggal yung luck factor in terms of waiver pickups. So iba din yung iba yung excitement ng tumaya ka tapos di mo alam kung mananalo. Yeah, meron ng mga may element agad doon eh. Hindi, kasi ganyan sa Dynasty eh. Oo. Sa Dynasty nga, regular pick-up. Kahit regular pick-up. Kailangan, budget yung gagamitin mo. Budget, full season talaga, so, kahit na Pwedeng zero, pero oo. So, parang, kasi nung nilagay ko, natalo pa. Pinag-uusapan niya namin siya kasi nag-start na yan sa mga leagues eh, di ba? May mga leagues na nag-draft na. Tapos kinukwento ng ibang managers, minsan daw nag-start sila thinking na parang 50 ang initial bid. Tapos, pag in-analyze nila, bababa until, let's say, 11 na lang, ganyan.
Tapos, nangyari, yung winning bid was 51 yata or something. Oo, yeah. So, parang sabi nung manager na natalo dun sa bid, parang nalakihan pa nga raw siya sa 11 na bid niya. Oo. Nagulat siya, Diba? may nag-bid pala ng 50. Kasi nga minsan, kapag hot talaga yan, hindi pwedeng 11 lang. Oo. Hindi, depende rin sa total budget. Like, sa atin, $500. Oo. So, magbe-base ka na lang doon. Kasi 50, Katulad, 10% agad yun. correct. So, Sa amin malaking naman bawas. usually, ano lang. Sa amin nga minsan usually 200. Oo, 200 ang Dynasty. 20 teams up. So, gulat ka yung mga Samhauser, nabibili ng mga 80, 81. Kasi Grabe. 24 deep eh. Oo, Yung tama, pagka-open tama. ng wire, parang, bang, ubos na daw yung Samhauser. Tapos ang laki na ng 30 nung lagay ko. Feeling ko lalaki lang sa 30, 50. Yung pala mas 70 plus 80. Meron pa nag-120. Ang lalim na kasi, 26 deep eh. Nakuha pa si Keta nung ako na, malapit na ako eh. Hindi ko pa, Ano ba? Si kukuha Bona sana nandun ako pa nun. din. Actually, hindi. Hindi na-pick si Bona. Yun na lang kukunin ko. Ay, na-pick na pala. Oh, di ba? Kasi nga center run yan. Imposible. Kahit bumaba Wala yan, na tuloy hahanapin center. mo yan. Wala. Si Usually ako sila Koulibaly na half, lang kunin ko. Kalkbrenner, pag center. Si Koulibaly na Half, lang. Kalkbrenner. Ayan o. Para may pulot ka pa. Tapos pupulot na lang ako. Saan yan pa naman? Okay. Yun ang draft natin. Silipin natin Stanley. quickly, yung mga teams. DJT. Para makita natin. Huwag na natin tignan yung team ko kasi parang feeling ko hindi rin ganun ka-okay eh. Yung mga nasnipan kasi tayo eh. Si Christian School Team. Anong masasabi mo sa team niya na to? First pick niya was Wembanyama. Medyo risky with the, sabi ko nga, the Embiid, DeJounte Suggs injury. Embiid hindi naman confirmed injury. Feeling ko mataas yung risk appetite niya. Tingnan mo yung mga kinuha niya. Oo. Pero ang weird dito, with Wembanyama, medyo parang hindi na back up properly eh. Parang feeling ko a little lacking on the rebounds, a little lacking on, sana may isang shot blocker pa, no? Para kuha na niya yung dalawang stats na yun. Tapos parang medyo confused yung team kasi yung field goal niya masisira rin eh. Correct. With Wembanyama, yun yung isa sa mga elite categories niya yung field goal. Oo. Feeling ko yung pinakamagandang observation. Talaga medyo hindi na support yung Wemby ng konti. Si Altri, Luka, kasi Amen. feeling ko yun yung naging difference ng team construction yung dalawa. Ikaw focused on cat building pa rin. Yung kanya after niya mag-Wemby, baka nahirapan siyang buuan ng support. Oo. Baka na either na snipan na siya or laging naubusan yung players na pinipick, yung tina-target niya, nauunahan siya. Pero tingnan natin, ito, si Altri, Luka, ito medyo solid din to. Medyo ito, makita mo naman, medyo may konting clear direction yung mga pinili niyang players. Luka, Amen, Derek White, di ba? Ayton, Kobe White. So, medyo guard heavy. Ang baka kulang lang scoring. Kasi wala nang scorer dito eh. Correct. So, doon lang siya medyo mahirapan. After Luka, di ba? So, which is medyo malayo. Correct. So, medyo kulang sa scoring.
But solid na to kasi defensive stats mo medyo okay kahit pa paano. Correct. Yung assist din, baka Kasi bitin. nag-habol siya. Baka mabitin no, sa assist. Oo. Pero overall, Correct. solid naman. Solid lineup. Ito, legit. Lloyd's legit team. Shea naman ang starting point niya. Shea and I think LeBron? Ay, LBJ. hindi. Sino ba second pick niya? Jalen Johnson Oh, pala. wow. Yun yung foundation niya. Tapos with LeBron. Tapos Cooper flag na. Oo. Ito, solid rin to. I think so far, ito yung medyo mas balancing team na medyo well-supported si Shea. Si Lloyd's legit team. Sugi. Ikaw, Pat, anong take mo dito? Ito naman. So, siya pala yung naka-Giddy. Anong round niya kinuha si Hero? Giannis, Giddy. Si Hero nakuha niya at yung 5th round yata eh. Solid na din. 4th or 5th? Okay din to kasi ito mahirap kasi mag-build kay Giannis. So, I think yung paglagay niya ng mga Kessler, good compliment yun. Tapos, I think nag-swing siya ng mga upside. Upside and risk, di ba? Yung hindi takot mag-Hero tsaka Williamson. So, hindi, healthy naman daw si... Pag lumaro na yan, supported na yung points ni Giannis. Blocks, ito na din, di ba? Yeah, rebounds. Assist siguro ang ano. Kaya siguro siya naghabol ng mga Draymond din. Sa dulo. Tsaka mga Dylan Harper, di ba? Ayan. Tsaka Lonzo. So, naghabol siya ng... Okay rin, feeling ko. Ano lang, siguro slow start because of the Hero pickup. Tapos, di ba? Pero solid rin. Okay din. Okay. Natin, Goose Project, Cade, Scotty Barnes, yun yung small ball, top 2 pieces, and then Ja Morant, no? Medyo small ball lineup, small ball stats. No? Kasi, tapos Hartenstein, Jabari na yung bigs. Okay. Not bad. So, ito, Joey, Boss Joey. Ito, medyo napag-usapan natin kanina no? Yung Anthony Edwards with the Gobert, Jaren Jackson. So, yung blocks niya medyo ito yung ngayon magiging problem nung a team like yung kanina, yung kay may Wemby na team, di ba? Kasi matapat ka dito. Talo ka na sa blocks kahit na may Wemby. Plus Chet and Gobert. Oo, di ba? Oo. So, I think this is solid. Kulang sa scoring pero I think medyo hindi na siya nag-focus doon sa scoring hindi na inisip yun ni Boss Joey. So, pero ayun, sumundot din sumundot ng Powell. Nung huli, yes. Powell, scoring. Wala rin. Grimes. TJ pa di ba? Sumundot din ng Grimes. Bunot niya yan Campbell niya yan na muna nung kahit di pa nagsasay. So ngayon, mas na-solidify yung bunot niya kay Grimes nung na-sign. Okay. Christian C. Ano naman siya? Ano ba first pick niya? Ayan. Yan ang scoring. Poole, Curry, KD, Ingram. Ito, malakas ang scoring nito. Oo, malakas ang scoring. KD, Durant, Ingram, Poole, Murray. Sabay naghabol ng defensive cuts sa dulo. Oo. McDaniels, George, di ba? Sar. Baka may blocks pa siguro. Yeah, may blocks rin to kasi with Brook, Sar, and AD. And KD. Si KD nagpa-blocks din McDaniels. Solid din so, nice. Solid support. IJG.
Okay. Quickly na lang kasi I think 3 minutes baka mag-close. Okay. Ito yung sa Sabonis. So, expect natin dito medyo may konting rebounding ang foundation yan. Rebounding and field goal. Which I think supported naman very well. Defensive stats with Dyson Daniels. Yeah, punt blocks na to. Most likely, punt blocks. Wala na siya masyadong blocks. Yes. More on steals ang focus niya in terms of defensive stats. Team Cone. Trae Young, Donovan. Oy, I like this team. Ito, siguro, ito medyo gusto ko tong team na to. Trae Young, Donovan with Nembhard, Franz Wagner. Good scoring, threes. Good free throw. May assist. May stash. Solid. Maganda tong team na to. I like this team. Si Team Cone. Buray. Cat Mobley. Garland. DeRozan. Solid pairing. May Zubac pa. So, rebounding is good. May konting threes ka dyan and assist with the guard lineups niya. Scoring, solid. Yung defense na lang, baka, may blocking naman kasi may Mobley and Zubac. No? So, may Mobley. Might not be enough, pero sa blocks, parang si Boss Joey lang yung mananalo sa blocks eh. And then the rest, swertihan na lang eh. This one with Booker and sino ba second pick niya dito? Maxi. Good start, no? Scoring guards daw. Pero madaming guards, madaming siyang guards. Guard heavy. Pero maganda dito, yung centers niya complements yung guards niya. Percentages. To be 3 points. Yung threes, free throws, 'di ba? Solid free throw shooting. So hindi panira, walang panira. Last two. Harden, ito guard lineup din to with Sengun, Poeltl. Ito medyo solid lineup din to. Not bad. Siya pala yung nakabona. Siya yung nakahugot kay Bona. Naunahan tayo. Si Jeff. And last, Curry team. Kailangan din ng mga threes dyan. Eh. So, Payne, Bronson, and Brandon Miller. Solid. Tapos may okay. Wala na, nag-close na. Thank you. Alright. Guys, thanks for joining us. Pat, thank you for spending time. Thank you. Sharing your thoughts. Kwentuhan din. It's nice na kwentuhan to. So hopefully marami naman kayo na pulot kasi marami rin kaming kwentuhan. Baka mamaya sabihin nyo, nagkwento lang kami. Hopefully marami naman kayong insights na nakuha. Alright, that's it. Thanks, Pat. Thank you. JJT. Bye, guys. Till the next draft. Salamat. Thank you.